Maiba taya, di magbago taya. Taya. Bagong taguan, maliwanag ang buwan. Pagkabilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Nakakapagod, ayoko na maglaro. Bukas na lang. Ihanap na rin ako ni mama. Sige, bye-bye. Uy, piso! Ako, si Tisay. Kakatapos ko lang makipaglaro sa mga kaibigan ko. May kalayuan din ako sa lugar kung saan kami naglalaro. Lagi-lagi kami nangangarap na makapaglaro sa isang magandang playground. Noong isang taon, nabalitaan namin magtatayo daw ng playground sa aming lugar. Ngunit hanggang ngayon, wala pa din eh. Sabi ni Inay, kinurakot daw ng gobyerno. Ganito na ba talaga ang politika? Hindi man lang nila iniisip ang kapakanan at kasiyahan ng isang batang katulad ko. Ano na ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Uy, Mari, malapit na ako manalo. Oh, andyan na pala yung Ano? Saan ba nang galing? Ate mo, tumutulog pa yung sipon mo? Naglaro lang po ako kanina. Ano? Mga kaibigan ko. Saan ka naman nagpunta? Ay, nakapulot po ako ng piso. Ano yan? Piso? Ayun, halika ka na nga. Bawa-bawa mo, uwi ka na. Uwi, dali, uwi. Ito. Ako si Celia, may mataas na pinag-aralan, pero ito wala pa ring trabaho. Araw-araw akong naglalaro ng tonghits kasama mga kumari ko. Aminado akong tamad at alam kong wala akong ginagawa. Hiyang-hiya na din ako sa mga anak ko dahil hindi ko sila mabigyan ng sapat na oras. Magbabago pa kaya ako at magiging responsableng ina sa aking mga anak? Umari ka muna. Mga mare, Diana. Pas muna ako, Mari. Ikaw, mare. Pangako na nanalo eh. Dali na. Sige na nga, halika dito, dali. Sige, 2.20. Manayos na yan. Oh, piso. Piso lang. Nga. Sige, alis na. Tawid-tawid ko. Ako nga pala si Bebang. Nagpapadaya ng wedding dito sa aming lugar. Masaya ako sa aking ginagawa dahil marami akong nakikilalang tao. Pero alam kong mali ang trabaho kong ito. Kahit hindi ako nakapagtapos, naghahangad pa rin ako ng maganda at marangal na trabaho balang araw. Nang sa gayon, mabigyan ko ng magandang buhay ang aking anak. Nay, mayroon pang binigyan. Ano po yan? Kaala-ala? Sige na, Nay. Oh, ito, piso. Piso? Wala akong dito mabibili sa piso. Wala pa nga akong nakakuha. Bile. Ano? Pabili. Josie. Salam, Winston. Bile. Piso lang? Sige na nga. Ako si Tata, anak ng nagwiwiteng. Nako, nagtaas na naman pala ang presyo ng Yossi. Lintik na syntax lo yan. Pero, napag-isip-isip ko rin na tama rin sila. Para din ito sa ating kalusugan. Sa bawat Yossing aking hinihit-hit, alam kong nababawasan ang aking buhay. Sana makatulong ang bagong batas na ito upang hindi na mabawasan ang upos ng aking buhay. Ako nga pala si Nena. Nangarap ako maging isang doktor, pero ito nauwi sa pagiging tindera ng sari-sari.
naman si Sheila ay sakitin kong anak. Hay nako, gamot na naman. Ang mahal na nga ng gamot dahil sa mga gobyernong kurakot. Bakit pa kasi may iwan? Hindi ba nila naiisip na lalong umihirap ang buhay ng isang mahirap tulad ko? Ganito na ba talaga ang Pilipinas? Pabili po. Ano? Alas ka po. Salam. Kano ba to? Kasi 9. Ay, normal naman. Tama na kasi mabili sa iyo. Ako si Flora. Bata pa lamang ako nang masagasaan ako ng isang motorsiklo. Malinaw pa sa aking alaala ang masaklap na pangyayari ng araw na iyon. Kaya 10 taon ko nang dinadala tong tungkod na ito. Pero ito nagsumikap ako at umahon sa madilim na nakaraan. Ngayon, isa na akong may-ari ng pawn shop. Nagpundar ako ng mag-isa at naghirap para mabuhay. Para sa akin, hindi hadlang ang kapansanan para sa pag-angat ng tao. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Bawat Pilipino ay may karapatang umunlad kahit ang katulad ko may kapansanan. Ano, hindi na kasi ang control natin. Paano yung bakit na nga kayo? Isang saan? Ito. Ako, si Das. May 4 akong anak. Presko lamang ang matapos ko, pero nakapaghanap ako ng trabaho. Ngayon, isa akong teller ng pudyo. Sapat nga ang kita, ngunit sa isang iglap ay nawalan din ang trabaho dahil sa pagkalugi. Ano na ang nangyayari sa mga Pilipino? Nalulungin na ba sa utang ang Pilipinas? Paano na ang pamilya ko? Ako nga pala si Edgar. Elementarya lang natapos ko. Dahil dito, wala akong maayos na trabaho. Hindi ko naman gustong magnakaw. Mahirap kasi ang buhay. Ito lang ang naisip kong paraan para mabuhay ko ang aking pamilya. Alam kong mali ito. Masisisi niyo ba ako? Oh, ito, nadelinsyan ko. Piso? Ano ba papakain mo dito? Pambihira naman. Ako si Abby. Wala na akong pamilya, 10 taon nang patay ang aking inay at ang itay naman ay may sarili ng pamilya. Kaya naman, namumuhay na lang ako mag-isa. Namulat ako sa kahirapan kaya alam ko ang pinagdadaanan ng karamihan. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya naman, pinipilit kong maging matatag sa mga hamon ng buhay. Tulad ng iba, nais ko ring makaranas ng magandang buhay. Yun bang makakain ng masasarap na pagkain, makapagsuot ng magagarang damit, makapunta sa ibang bansa, makabili ng mamahaling gamit, at higit sa lahat, makabuo ng pamilya. Sino ba naman ang may gusto na mabuhay ng mag-isa? Wala ka nang ang pamilya, wala ka pang pera, pero hindi ako susuko. Pinauubaya ko na lang ang lahat sa may kapal, kaya naman, araw-araw akong nagsisimba. Pinagdadasal ko na balang araw ay matupad ko ang aking mga pangarap. Piso? Saan kaya ito nanggaling? Sa isang batang mangmang? Sa nagtotongits? O sa nagpapataya ng weteng? Baka naman sa nagiyosi? O sa tindera?
O di kaya sa may kapansanan. Pwede rin naman sa nawala ng trabaho. Maaari naman sa snatcher o sa nagrereklamong asawa. O di kaya nahulog mula sa langit. Anong gagawin ko dito? Alam ko na. Sana sa pamamagitan ng pisong ito, mabago na ang estado ng buhay sa bansang Pilipinas. Wala nang magutom, wala nang papatay, wala nang mangingibang bayan para iwan ang kanilang mga pamilya. At higit sa lahat, wala nang maghihirap.